Hi guys, let's talk about my 2025 MTs and Heat Band Makeup Edition. This is all the products that I have here that I already emptied and Heat Band. Actually, medyo konti lang to pero wala. Gusto ko pa din ipakita sa inyo before ko silang itapon. Most of the products that I have here are all my favorites. Like, I always reach out for them. That's why they are already empty and then they are already Heat Band. So, sa collection ko ng mga makeup, ang dami ko pang kailangan ma-hit pan, especially eyeshadows, kasi nung before mag-pandemic, ang dami kong na-purchase na eyeshadow and hanggang ngayon, hindi ko pa siya naubos. Wala pa akong na-hit pan sa kanila, kaya kailangan ko siyang i-work out pa. So first, let's start off with my favorite base. I actually have two favorite base lang na ginagamit ko talaga since 2023. And it's the Get Ready With Me Cosmetics, what do you call this? The Radiant Skin Luminous Foundation. I'm in the shade Vanilla. Ito siya. And then the Detail Cosmetic Fresh Filter in Cashew. From Detail Cosmetics to ha. Huwag niyo nang pansinin kung wala na yung sulat or yung branding niya kasi talagang gamit na gamit ko siya. Sabay ko itong binili noong 2023 kasi I've heard maganda yung foundation ng Get Ready With Me Cosmetics and then maganda talaga yung Fresh Filter Foundation ng Detail Cosmetics. Like, ang problem lang with the Detail Cosmetics foundation is that nag-oxidize siya. So, hindi ko sinunod yung advice na I should go one shade lighter than my usual shade kasi ang pinili ko si Cashew. Saktong-sakto lang yung shade na Cashew sa skin ko, sa skin tone ko, but then nag-oxidize siya. Means to say, nag-darken siya kapag na-apply na sa face. So, ang ganda din ito kasi sobrang lightweight niya lang. So, the past few years, ang dami nga nagtatanong sa akin kung ano yung gamit kong foundation on my skin. And ito lang yung dalawang yon. Ito yung combo na ginagamit ko lagi. Tingnan nyo naman, kitang-kita nyo na yung dent dito sa foundation from Get Ready With Me Cosmetics. Ito yung luma nilang product. Yung Detail Makeover. Detail Makeover pa yung pangalan ng brand nila dito. Detail Makeover or Detail Cosmetics Contour and Blush Palette 4-in-1. As you can see, yeah. Super proud ako sa palette na to kasi hirap na hirap akong mag-hit pan ng mga palette. Kahit anong palette, hirap na hirap akong mag-hit pan. May tatlo akong na-hit pan na product, which is si bronze, tsaka yung dalawang blush. Hindi na to available itong palette na to kasi nag-reformulate na ata sila kasi Detail Cosmetics na sila and then meron pa din silang contour and blush palette pero ni-reformulate nila. Kasi ang ganda ng shade kapag pinagsama mo itong dalawang to, sobrang ganda ng lapat. Yung skin ko, ito yung gamit ko actually right now, kung napapansin nyo. And hindi siya putok na blush kapag nilagay nyo. As in, kontrolado ko kapag ito yung gamit ko na blush talaga. Especially this one kasi may shimmer siya. I don't know if yung bago nilang contour and blush palette is same pa din sa shade na to. Kasi parang feeling ko hindi na. Pero let me know in the comment section kung parehas pa din ba. Next, ito yung Kiko Milano Perfecting Powder in the shade Tuscan Sunshine. I don't know if available pa to or na-discontinue na ng Kiko Milano kasi bigay lang to sa akin ng auntie ko from Belgium. But, tingnan nyo naman guys. Tingnan nyo naman yan. Talagang nahitpan ko na siya ha. I'm telling you guys, kapag nahitpan ko ang product, gustong gusto ko yan. Kasi walang ganito sa Philippines eh. Pero, I think may perfecting powder pa din ng Kiko Milano na pwede nyo i-check out. Pero ito, ang ganda niya dahil. Like, at first, nung ginamit ko to, akala ko highlighter siya. I don't know anything about perfecting powder or finishing powder. Kapag ginagamit ko to, sobrang flawless ng skin ko. Ito yung nakakapagpa-flawless. Aside from the other products that I use. Pwede din siyang highlighter, but very subtle lang. Next is yung Tuko First Cool na contour slash bronzer. Kasi, guys, look at that. Gamit ko to everyday kasi ang ganda niya sa skin, sobrang natural niya lang, hindi siya mamody, hindi siya mukhang putek sa mukha ko. Nakikita din ako mga influencer, content creators na nag-recommend ng product na to kasi sobrang cool tone niya lang, ang ganda niyang gamitin. Kahit beginner sa makeup, pwedeng gumamit ito kasi hindi siya on your face, gano'n. Like, next product is my Dasam Luminous Multi-Highlighter. Pasensya na kung burado na yung pangalan nito pero this is from Dasam. Guys, actually nahulog ko to kaya meron siyang dent dyan, pero nahitpan ko na din siya guys, as you can see. Sobrang gusto ko to. Ito yung gamit kong highlighter everyday. If nagtataka kayo what highlighter do you use, ito siya, ito lang. Parang nag-reflect siya sa ilaw, ganon, and then it lasts all day. Ito yung gamit ko talaga. Next is this Dior pressed powder.
Eto, malala yung pag-heat pan ko nito. Actually, ginagamit ko pa din siya. Sinisimot ko pa din siya right now. Huwag kayong maawa sa akin. Pero, ito yung situation niya right now. Guys, I'm sorry, huwag kayong maawa. Pero, ayan yung situation ni Christian Dior pressed powder. I don't know if vintage to or what. Pero, discontinued na din to ata sa Dior Beauty. Kasi, wala na akong hanap na ganito. Kasi, binigay lang to ng auntie ko and it works perfectly well. Talagang blurred out yung skin ko every time I use this one. Especially kapag nag-concealer lang ako, ito yung gagamitin ko on my under eyes. Okay na okay siya. Ang ganda niya sa skin. Hindi masyadong makapal yung coverage niya. Tamang-tama lang siya. And hindi nag-cake yung base ko kapag ito yung gamit ko. Kasi ang ganda niya. For the blush, I have yung Color & Color Snap In Beach Hit. Yan siya. Ang tagal na nito sa akin. Nabili ko to buy one take one. Sobrang ganda nito guys. Actually hanggang ngayon, ginagamit ko pa din siya kahit discontinued na ata to ng Colorette. Kasi kahit hindi mo siya i-drag, tap lang. Ang ganda niya. Next na cream blush that I have here is yung Can Make Cream Chick in the shade 16, I think. Ang ganda ng shade niya, as you can see. Tsaka ang bilis niya lang din i-blend. And for concealer, yung Desem Cover Perfection Tip Concealer. Ito naman, gamit ko na to since 2019 ata. And you can see may dent na din siya. Paupos na siya. Actually, sinisimot ko na lang to kasi sobrang nagandaan ako sa concealer na to kasi it doesn't crease on my under eyes. Mga kailangan takpan, natatakpan niya. Ito naman, from Gertrude with Me Cosmetics, ito yung Brow Lift Mask. Ito yung laminating and grooming multi-use gel nila. Dual-ended siya. For lamination, ito for grooming. At first, nagandaan ako sa kanya. But then, sobrang pawisin ko kasing tao. Ang hirap i-hold ng eyebrows ko. Talagang, the minute na ilagay ko pa lang yan, babagsak na yan. Pero ito, maganda naman siya. It lasts me around 3 hours naman. Pero bumabagsak pa din kasi siya. So, it doesn't last me the whole day. Talagang mga 3 to 5 hours lang, maximum na yan. Yung mga puti-puti na naiiwan kapag gumagamit ka ng eyebrow gel, meron siyang naiiwan na ganon. And I would not repurchase this anymore kasi it didn't work on my eyebrows, okay? Etude House Dr. Mascara Fixer. Kapag gumagamit ako ng mascara, bumabagsak agad siya. It makes my mascara last longer talaga. Like, walang tanggalan. Kahit magpaulan ka dyan, pagpawisan ako, hindi talaga siya natatanggal. Hindi ko lang siya sa eyelashes ko ginagamit. Ginagamit ko din siya on my eyebrows. Kasi, yung staying power nito, ang ganda. Grabe. Grabe. Talagang matigas siya. Hindi ka, it won't budge, babes. Ganun yung effect niya. This is an eyebrow gel again from Vice Cosmetics naman to. Ito yung Gandolf Flexi Brow Shaper. Pero yung kinuha ko kasi yung clear. Okay naman siya. Wala siyang mga puti-puti na naiiwan kapag nag-dry out na siya. Another from Vice Cosmetics. Ito yung Gel Liner Intense Black. Ito, sobrang nagustuhan ko to. Ito siya. Well, actually, wala na siyang laman, no? Ayan na siya. Lagi ko tong gamit before when I do my eyeliner or my waterline. Sobrang beginner friendly niya and sobrang dali niyang gamitin. It's perfect siya for smoky eyes kasi sobrang creamy niya. Pasensya na din, wala na siyang pangalan, pero this is from Lancome. Ito dahil, ang ganda. Nakalimutan ko na yung pangalan, pero I'll try to put the picture sa screen para makita nyo. Nakuhold niya ng maayos yung lashes ko and then hindi mo mabagsak yung eyelashes ko dito. Kiko Milano in the shade 06. Ayan. Sobrang gusto ko to from Kiko Milano. And then, for lip balm naman, may lagi lang akong gamit which is si Vaseline. Ito yung gamit kong lip balm kasi ang ganda niya. Rosy Tinted Lip Balm. Ito, ubos na siya. As you can see naman, no, yuping-yupi na siya. Lagi ko tong binibili sa Watsons kasi sobrang mura niya lang. Nedge Lip Sleeping Mask in Berry. Ubos ko na din siya. Decent lang siya. Pero mas gusto ko pa din yung Vaseline na lip balm. And then, ito, gusto ko tong lip product this year. Ito yung Dr. Sensitive Tinted Lippy Oil in Fig. Sobrang ganda nito. Pero, hindi ko na siya masaswatch sa inyo kasi you can see naman, wala na siyang lamanzay. Talagang, wala na siya. Tinry ko pa tong gamitin before, pero sabi ko, wala na palang laman. Ito, sobrang ganda din ito. Kung nakikita nyo akong parang baby girl look lang, ito yung gamit ko. Yeah. And that would be all for today's show. I'll come back again with another perfume empties naman. Okay?